ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Panapanahon ang buhay. Minsan tag-araw at minsan naman ay tag-ulan. Pero pagkatapos ng ulan ay lumilitaw ang baghari na siyang simbolo ng pag-asa. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahanda sa mga pagsubok na pwede mong pagdaanan sa buhay na ito? Dear Papa Dudut, noong bata ako ay madalas kapag umuulan ay nalulungkot ako. Hindi kasi ako noon makalabas para makapaglaro pero palaging sinasabi ng mama ko na biyaya ang ulan sa mga natutuyong halaman at lupa. Kaya naman habang tumatanda ako ay sinaisip ko na hindi palaging malungkot tuwing tag-ulan. Parang sa buhay lang ng tao, panapanahon. Minsan maaraw at minsan naman ay maulan. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating mga kabarangay na nandyan sa Pilipinas. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Raquel. 33 years old at sa ngayon ay dito na naninirahan sa India kasama ang aking Indian husband at aming mga anak. Taong 2024 lang kami nag-migrate dito pero sa Pilipinas isinilang ang mga anak namin. Nagtatrabaho po bilang engineer ang Mr. ko rito at isa naman akong housewife. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay yung buhay ko sa Pilipinas noong mga panahong bago mag-pandemic. Bali taga-Pasig kami ng mama ko at pagtitinda ng ulam ang kinabubuhay naming mag-ina, Papa Dudut. Grabe, Ma. Ubus na agad yung mga paninda natin. Alauna pa lang ng hapon. Ayaw mo nun. Maaga tayo makakauwit makakapagpahinga. Kaya nga po. Aga rin nating nagising kanina. Medyo inaantok na ako. Matulog kapag uwi natin kasi ako may pupuntahan pa pala. Saan po? Sa kumari ko. May labada ako sa kanya. Sayang naman kung di ko pupuntahan. Hindi po ba kayo pagod? Pagod, pero sabi ko nga, sayang. Ibang klase. Napakasipag niyo po talaga. Ganun talaga. Pag natapos ko naman yun ng maaga, makakauwi rin ako ng maaga para makapagpahinga. Tapos may dagdag kita pa tayo pandagdag sa pambayad natin ng upa. Malapit na naman kasi yung due date. Nakita ko na naman yung nakasimangot na pagmumukha ng landlady natin. Akala mo naman hindi babayaran. Ewan ko ba dun? Ay, maiba tayo na. Ano po yun? Ewan ko lang kung ako lang ang nakakapansin pero kursunada kayata nung isa nating customer. Po? Sino dun? Yung Arjun ang pangalan? Basta, yung matangkad na may pagkamoreno. Laging bumibili sa atin ng ulam. Yun ba yung kumausap sa inyo kanina na parang may binubulong pa? Oo. Ano po bang sabi niya sa inyo? Tinatanong niya kung single ka pa raw eh. Sabi ko, ay oo. Tapos, sabi niya pareho raw kayo kaya naisip ko, baka may gusto sa'yo. Alam niyo naman po na wala pa sa isip ko ang magpaligaw. Wala pa nga ba? 24 ka na. Ganyang edad ko nung may 4 na taong gulang na akong anak. Sa bagay, aga ko rin kasing lumande. Mama talaga. Ay, gusto ko lang naman malaman mo na kahit mahirap ang buhay natin, pwedeng-pwede ka naman magka-boyfriend. Mag-boyfriend ka na. Nasa tamang edad ka na rin naman. Tsaka, masarap kayang umibig. Bakit po kayo hindi na ulit pumasok sa relasyon pagkatapos iwan ni Papa? Ay, syempre, natuon ang atensyon ko sa pagpapakananay at pagpapakatatay sa'yo. Hindi ko na naisip makipagrelasyon. Ngayon po ba? Hindi niyo naiisip? Ha? Hindi na. Pinaglipasan na ako ng panahon. 44 pa lang naman po kayo. May asim pa. Kahit na. Ayoko nang dumampot ng bato na ipupukpok ko sa ulo ko. Sapat na yung ginawa ng tatay mong damuho para madala ako. Ayoko na ng sakit sa ulo. Sobra naman po kayo sa sakit ng ulo. Tapos gusto niyo ako mag-boyfriend? Syempre, magkaibang tao naman tayo. Hindi porke sawi ang buhay pag-ibig ko magiging sawi na rin yung sayo.
Kaya nga kako, subukan mo rin mag-boyfriend. Mukha namang okay yung Arjun na yun. Mabait, magalang, may itsura rin naman, kaya makipagkilala ka. Sige po, susubukan ko kapag sinipag ako. Ay nako, gusto mo yatang tumandang dalaga eh. Bata pa po ako. Oo nga, pero mabilis lang naman tumanda ang tao. Tsaka kailan mo planong i-enjoy ang buhay pag-ibig mo kapag uugod-ugod ka na? Pambihira. Kaya nga kung ako sa'yo, subukan mo namang magpaligaw. Basta, syempre, kilalanin mo muna ng masinsinan yung manliligaw mo para hindi ka matulad sa akin. Bakit po? Hindi niyo ba muna kinilala si Papa? Oo. At yon ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Pero mabuti na lang nagkaroon kami ng anak at ikaw yun. Sabi ko nun sa sarili ko, ikaw ang tama sa lahat ng maling nagawa ko. Kaya nga kahit iniwan tayo ng magaling mong papa, hindi ako pinanghinaan ng loob at nawala ng pag-asa na kakayanin ko ang pagtataguyod sa'yo. Papadudot, wala na po akong tatay dahil nasa sinapupunan pa lamang ako ni Mama ay naglaho na raw ito na parang bula. In short ay nakisama raw sa ibang babae. Kaya naman wala akong kinamulatang ama pero alam kong ginawa ng nanay ko ang lahat ng makakaya niya upang itaguyod ako. Kaya nga mahal na mahal ko ang mama ko ng higit kanino man sa mundo. Pareho kaming masiyahin, malakas tumawa, at dinadaan sa biro ang mga problema. Sa ganong paraan ay nababawasan ang hirap na mga dalahin namin sa buhay. Hindi na ako nakatungtong noon sa college pagka-graduate ko ng high school dahil sa hirap ng buhay. Nakikitara lamang kami ni Mama noong araw sa matapobre naming kamag-anak na nasa Cainta, Rizal. Bago kami nag-decide na umalis at mangupahan na lamang sa Pasig. Malayong pinsa ni Mama ang tinirhan namin doon at nag-aambag naman kami pampili ng pagkain at pambayad ng bills. Masipag din naman ako sa mga gawaing bahay pero hindi talaga umubra ang pagsasama namin kaya umalis na lamang kami at namuhay na malayo sa kanila, Papadudot. Noong nakapangutang si Mama ng pampuhunan ay nagtinda kami ng mga ulam sa tapat ng isang pabrika. 24 years old ako noong niligawan ni Arjun. Isang factory worker na sinasabi ng mama ko na kursonada ako. Na-in-love rin naman ako sa kanya hanggang sa nag-decide kami na magsama sa iisang bubong matapos akong mabuntis. Ayoko pa sanang iwan ang mama ko ng mag-isa sa inuupahan namin pero siya ang nagpaalis sa akin dahil hindi raw dapat nakikisama sa kanyang magulang ang isang anak na mayroon ng sariling pamilya. Kaya wala na akong nagawa kundi ang makipag-live-in kay Arjun at tumira kami noon sa Cubao. Pero gusto ko lang linawin na maayos ang relasyon namin ni Mama sa isa't isa. Bali, biruan lang namin yung pagpapalis niya sa akin, Papadudot. Naku, Arjun! Bakit mo hinahalikan ng sahig? Sira ka ba? Hindi ko hinahalikan ng sahig. Nawalan lang ako ng balanse kaya tulungan mo na lang akong tumayo. Oo, sige. Huwag mo nga ako hawakan. Kanina sabi mo tulungan kita, tapos bigla mo ko itutulak at sasabihin mo ngayon na huwag kitang hawakan? Oo, hindi mo ba narinig? Bingi ka siguro. Hindi ako bingi ah. At ikaw, bakit ka lasing? Ano bang pake mo kung lasing ako? Nanay ba kita? Di naman, di ba? Hindi nga, pero baka nakakalimutan mo na kinakasama mo ko. Saka nanay ako ng magiging anak mo. Anong magiging anak ko? Wala pa akong magiging anak. Napakasira ulo mo. Dahil sa kalasingan mo, nagawa mong kalimutan ang sarili mong anak. Pwede ba? Huwag kang maingay dyan. Daig mo pa yung manok. Hilig mong pumutak. At bakit hindi kita na? Aray! Bakit mo ako sinampal? Yan ang dapat sa'yo.
Sinabi ko na kasing manahimik ka. Sobra ka na! Akala mo kung sino ka! Sige, kapag hindi ka pa nanahimik dyan, paduduguin ko na sa suntok ko yung bunganga mo. Gagawin mo talaga sa akin yun? Oo naman, bakit hindi? At kailan ka pa natutong manakit ng babae, Arjun? Ngayon lang, kasi nakakabulahaw ng mga kapitbahay ang bunganga mo. Sige, sabihin mo, paanong hindi kita bubungangaan? Eh wala kang sabi-sabi sa akin na nakipag-inuman ka pala. Baka lang hindi mo alam kung anong oras na, oh. 12:00 na ng madaling araw. Kanina pa ako alalang-alala sa yung damuho ka. Ay, talaga naman. Sige, subukan mo. Kundi magsisisigaw ako lalo para mabulahaw na natin yung mga kapitbahay natin. Napaka-eskandalosa mong babae ka. Wala ka na bang hiya? Bakit ako mahihiya? Eh ikaw nga yung walang hiya. Sumusobra ka na talaga, ha? Nanggigigil na ako sa'yo. Mas nanggigigil ako sa'yo. Ay, peste ka talaga. Halika nga rito. Aray, bitiwan mo ako, Arjun! Bitiwan lang kita kapag natutok ang ilugar ang sarili mo sa pamamahay na to. Anong ilugar? Eh alam ko naman kung anong lugar ko rito. Alam daw, pero kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino ka. Niyayabangan mo pa ako? Eh kung paduguin ko na talaga yung bunganga mo. Sabihin mo, bitaw! Sige, sabihin mo! Please, Arjun, bitiwan mo na ako. Kanina pa ako nasasaktan eh. Bibitiwan lang kita pag nagsorry ka sa akin. Sabihin mo, sorry, kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na kasi masyado ako nagmamarunong. Sorry na. Yan, ganyan nga. Sige pa, mag-sorry ka pa. Dali. Sorry na talaga. Sabihin mo, sorry na, master. Dali, sabihin mo. Bakit ko naman sasabihin yun? Sasabihin mo ba o bubunutin ko na lang lahat ng buhok mo sa akin? Sasabihin ka na. Sige na, naghihintay ako. Sorry na, Master. Patawarin niya na ako. Ganyan nga. Madali naman ako kausap eh. Oh, ayan. Sa sunod, ilugar mo na ang kaingayan mo para hindi ka nasasaktan. Nakakairita ka kasi. Buti ba, matutulog na ako. Huwag kang maingay dyan, ha? Good night. Papadudot, hindi ko na lamang namalayan na mabilis na palang lumipas ang 5 buwan. At sa loob ng mga panahong yon hanggang noong bago ako pinisikal ni Arjun ay maayos naman ang pagsasama namin. Pero napansin ko na mainitin talaga ang ulo niya tapos gusto niyang nasusunod palagi. Kaya nga noong sinabi niyang pumirmi ako sa bahay namin at intindihin ko na lamang daw ang pagbubuntis ko ay yon ang ginawa ko. Kaso hindi ko po akalain na darating kami sa punto na mapagbubuhatan niya ako ng kamay. Kahit naman masayahin akong tao at positibo sa buhay, ay marunong pa rin akong masaktan. Nagsorry rin naman sa akin si Arjun kinabukasan at sinabi niyang nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Papadudot, pinatawad ko siya at pinagsabihan na huwag na niyang ulitin ang pananakit niya sa akin. Hindi ko rin po siya sinumbong sa mama ko dahil ayokong masira ang imahe niya bilang kinakasama ko at tatay ng magiging anak namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lahat tayo ay nakagagawa ng katangahan at kabobohan sa buhay. Hindi po yon maiiwasan dahil tayo ay tao lamang. May kasabihan nga na charge it to experience. Na ang ibig sabihin ay matuto tayo mula sa mga pagkakamali natin sa buhay at magsilbi na lamang aral sa atin ang masasalimuot na karanasan na ating pinagdadaanan. Pero ang masasabi ko lang ay napakalaking katangahan na pinatawad ko si Arjun dahil umasa akong hindi na niya uulitin ang pananakit sa akin. Pero mali ako dahil sa tuwing nalalasing siya, napipikon o nagagalit, sa maliliit na bagay ay para bang may switch button sa utak niya na bigla na lamang pumipitig para makapanakit.
At lahat ng iyon ay natiis ko hanggang sa sumabit ang kabuwanan ko sa pagbubuntis. Ewan, super tanga na lang talaga siguro ako ng mga panahong yon. Dahil hinayaan ko si Arjun na pagbuhatan ako ng kamay kahit na pinagbubuntis ko ang aming anak. Buti naman dinalaw mo ako rito sa tinitirhan ko. Inip na ako rito. Lalo ilang araw na akong di nakakapagtinta gawa na nagkasakit ako. Nagpahinga na lang ako ngayon kasi baka mabinat ako pero bukas ay magtitinda na ulit ako. Sorry po, ma. Masyadong busy lang talaga. Busy ka dyan wala ka namang ginagawa dun sa inuupahan nyo. Yung totoo. Baka naman ayaw ka lang papuntahin ang kinakasama mo rito sa bahay natin ha. Hindi naman po sa ganun. Parang ganun na rin kasi kapag tinatanong kong tungkol dun sa'yo wala ka namang sinasagot. Ay, hindi ko tuloy mapigilang mag-alala at pakaisipin ka. Tapos di ka pa nagre-reply sa mga text ko. Pasensya na po kayo, nasira na yung cellphone ko eh. Paano nasira? Nabasag po, nalaglag. Tapos namatay na lang at hindi na gumana. Ay, kaya naman pala eh. Pero wag na po kayong mag-alala kasi ayos na ayos lang ako. Pati na rin yung baby namin ni Arjun. O siya, sige. Napanatag na rin naman ako dahil nagpunta ka rito para dalawin ako pero... Ano po yun? Ilang buwan na ba yung tiyan mo? 9 na buwan na po. 9 na buwan? Ibig sabihin kabuhanan mo na pala. Opo. Oh, bakit ka pa bumiyahe papunta rito? Santisimang babae to, oo. Dapat pumipirmi ka na lang ngayon sa bahay nyo kasi baka bigla ka na lang mapaanak niyan sa daan. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang magluwal ng sanggol sa jeep o di kaya sa kalsada? Mama talaga. Anong mama talaga? Tsaka, ano ba yung tinatawa-tawa mo nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kabuhanan mo na, kaya dapat nasa bahay ka lang. Kaya ko naman po, sa katagal ko nang hindi nakakalabas. Tapos namimiss ko na kayo at nag-aalala pa ako ng husto nung nalaman kong hindi kayo nakakapagtinda. Ang alam kong dahilan pag hindi kayo nagtitinda may sakit kayo at tama nga po ako. Ayos naman ako. Magaling na ako kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Ako nag-aalala sa'yo kasi... Ay, basta, para ka namang Wag na po kayong mag-alala. Ayos lang po ako, pati ang baby ko. Sige, sabi mo Teka, ano yan? Po? Alin po? Yung itim na marka sa braso mo. Ano yan? Patingin nga. Wag na po. Anong wag na? Tsaka ano to? Pasa ba to? Hindi po yan pasa. Oy, hindi ako pinanganak kahapon, nak. Alam kong pasayan. Pagsabi ka nga sa akin, sinasaktan ka ba ng Arjun na yon? Hindi po. Sigurado ka? Baka pinaglololoko mo ko, ha? Mahihila kong patilya mo. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Nasagi lang po yan sa cabinet nung isang araw kaya nagpasa. Nasagi raw sa cabinet mukhang bugbog yan. Kung totoo nga yung sinasabi mo, patingin nga ng isa pang braso mo. Bakit po? Gusto ko lang makasiguro na nagsasabi ka ng totoo. Nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala na lang po kayo. Hindi mo ako masisisi na nagkakaganito ko. Nung isang gabi lang, napanaghinipan kitang sinasaktan ka raw na kinakasama mo. Alalang-alala ako sa'yo nun, nak. Panaginip lang po yun. Hindi po ako sinasaktan ni Arjun. Siguraduhin lang niya dahil kung hindi may kalalagyan siya sa akin. Ma! Ano yun? Ma, tingin ko manganganak na ako. Ay, Santisima! Yan ang nga bang sinasabi kong babae ka? Taga, tatawag lang ako na tulong. Maupo ka lang muna dyan. Papadudot, hindi na nga nakumpirma ni Mama ang totoong sitwasyon ko sa poder ni Arjun matapos kong mapaanak ng araw na yon. Masyado pong mabilis sa mga pangyayari. Mabuti na lamang dahil naisugod naman ako kaagad ni Mama sa pinakamalapit na paanakan at ligtas kong naisilang ang baby girl namin ng kinakasama ko. Dali-dali ring dumating si Arjun sa ospital matapos siyang tawagan ni Mama at kitang-kita ko pa ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa rin ang kinakasama ko noong nakita na niya ang aming anak. Hinalikan pa nga niya ako sa noo at nagpasalamat sa akin dahil ginawa ko raw siyang tatay. Siyempre, lumambot ang puso ko sa ginawa niyang yon at naisip ko na maaaring simula na yon ang pagbabago niya.
at pagiging mabuting ama at kinakasama sa amin ang kanyang anak. Nangako rin naman sa akin si Arjun na hindi na niya ako sasaktan. Pero mabilis na nagdaan ang 2 buwan, ay napako lang ang kanyang pangako, Papa Dudut. Arjun, ano ba? Anong ano ba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap tapos tinatalikuran mo na ako. Hindi pa ba? Akala ko tapos na eh. Gusto ko na kasi matulog. Pagod ako para lang sa kaalaman mo. Palibhasa, hindi ikaw yung nagtatrabaho sa labas. Kaya akala mo pasarap lang ginagawa ko dun. Hindi naman yun ang inaakala ko Alam ko na mahirap din ang ginagawa mong pagtatrabaho. Pero sana naman, isipin mo rin na mahirap din maging nanay at mag-alaga sa baby natin. Anong gusto mong gawin ko? Wala. Wala naman ako magagawa doon kasi alam ko na tungkulin kong alagaan ang anak natin bilang nanay niya. Alam mo naman pala eh. Pero hindi naman yun ang issue rito. Ang dami-dami mo talagang alam, no? Masyado kang ma-issue sa buhay. Ano ba kasing issue mo? Kinakausap pa kita tungkol sa kulang na sweldo na binigay mo sa akin, di ba? Wala na nga. Huwag kang sumigaw. Baka magising ang anak natin. Paanong di sisigaw? Nakakagigil ka na. Ulit-ulit mong sinasabi na kulang yung sweldo na binigay ko. Kahit kapkapan mo pa ako, wala ka nang maiita sa akin. Yan na yun. Sagad na, pati patot, panabla. Lintik naman na buhay to, Hindi ka lang naman ngayong sahuran nagbigay sa akin ng kulang na sahod. Pang ilan mo na ba to? Aba, ewan ko sa'yo. Ewan mo talaga sa akin kasi nakakarami ka na. Ano ba kasing pinuputok ng butsin mo dyan? Buti nga nagbigay ako eh. Pero kulang. Hindi naman ganito yung binibigay mo sa akin noon Nasaan na yung iba? Ano? Sabihin mo sa akin saan mo ginastos yung pera. Bakit ko sasabihin sa'yo? Pera ko naman yun. Sabihin mo sa akin para alam ko at hindi ko hinahanap. Hindi mo na kailangang malaman dahil akin naman yun. Dapat mo na lang gawin makontento sa kung magkano lang yung binibigay ko. Masyado kang demanding taong bahay ka lang naman. Hindi ako magdedemand ng ganito kung sumasapat yung pera na binibigay mo sa akin pero hindi Madalas kulang at hirap na akong pagkasyahin yun. Sa gatas pa lang at diaper ng baby natin kulang na yung inaabot mong sahod. Tapos gusto mo pa laging masarap ang ulam wala na nga tayong pambili. Masama bang mag-ulam ng masarap? Pinaghirapan ko naman yung perang pambili nun. Hindi ka talaga nakikinig, no? Wala na nga tayong pambili tapos gusto mo pa laging masarap yung ulam. Pag sinabi mong masarap, ibig sabihin nun baboy, manok at baka. Hindi ka kumakain ng gulay at isda at madalas mong iniinsulto ang luto ko. Ay, nako! Dami mo talagang issue sa buhay Ikaw kasi masyado kang masikreto. Ano bang pakialam mo? Hindi naman lahat ng galaw ko dapat malaman mo. Sa lagay, para palang hindi partner ang trato mo sa akin kung ganyan. Huwag ka kasing masyadong pakialamera. Kung masta ka, akala mo asawa na kita. Pero gusto mo asikasuhin kita na parang asawa ko na. Ay, talaga naman. Alam mo, kanina ka pa Sumusobra ka na Bakit mo ako sinampal? Hindi ko na kasi nagugustuhan yung tabas ng dila mo. Masyado nang matalim kaya dapat na kitang sampalin. Sumusobra ka na talaga. Ulang pa nga yung ginawa ko. Dapat sa'yo tinatadyakan para matuto. Tama na! Huwag mo na ako saktan! Tama na! Ayaw mo palang nasasaktan Kaya sa susunod, huwag mo na akong kakwestiyonin. Papa Dudut, tahimik akong umiiyak ng gabing yon dahil ayokong may kapitbahay na makarinig sa akin. Ayoko rin na magising ang baby namin na mahimbing ng natutulog ng gabing yon. Sobrang sakit ng katawan ko sa pamimisikal ni Arjun. Pero mas masakit ang puso ko dahil inulit na naman niya ang bagay na sinabi niyang hinding-hindi na niya gagawin pa. Durog na durog ako ng mga panahong yon at pakiwari ko ay wala na akong magagawa pa. Dahil maliit pa ang baby namin at wala naman akong trabaho, ay wala talaga akong mapupuntahan. Hindi ko rin naman gustong umalis sa poder ni Arjun at pumunta kay mama dahil ayoko siyang madamay sakaling may gawing masama ang kinakasama ko. Sobrang walang-wala na ako ng mga panahong yon. Nawala na rin ako ng pag-asa
na magiging maayos pa ang buhay at pagsasama naming pamilya. Dalangin ko na lamang ng mga oras na yon na hipuin ng Diyos ang puso ni Arjun upang magbagong buhay siya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mukhang narinig ng Diyos ang panalangin ko sa Kanya. Dahil hindi na masyadong namimisikal ang kinakasama ko sa paglipas ng mga araw. Paminsan-minsan na lamang kapag napipikon siya dahil hindi na talaga mawala sa ugali niya ang pagiging magagalitin. Pero nag-level up naman sa katarantaduhan si Arjo noong nagsimula siyang malulong sa sugal at pambababae. Nang mga panahong yon ay kakaisang taon lang ng anak namin. Bukod doon, habang tumatagal ay pakiramdam ko ay may naiipong galit sa akin ang kinakasama ko. Gusto na kasi niya akong magbuntis pero hindi ko sinabi sa kanya na palihim akong nagpalagay ng implant para hindi niya mabuntis. Ayoko nang magkaanak kami dahil alam ko na mas magiging miserable lang ang buhay namin sa kanya. Noon pa nga lang ay hindi na niya kami matrato ng maayos. Nang anak ko ay magdadagdag pa ba ako ng panibagong bata? Isang gabi hindi umuwi ang kinakasama ko sa inuupahan namin at kinabukasan na siya madaling araw dumating. Lasing na lasing si Arjun at dumiretso na agad sa higaan para matulog matapos akong batukan at insultuhin. Tapos nung magising siya, bandang alas 9 ng umaga ay mainit na naman ang ulo niya dahil late na raw siya sa kanyang trabaho, Papa Dudut. Anak naman ng tuknene. Raquel! Alas 9 na pala ng umaga. Bakit hindi mo ako ginising kanina? Pwede ba? Huwag kang ang sumigaw. Nakita mong tulog pa anak natin eh. Buti sana kung ikaw magpapatahan dyan pag umiyak, hindi mo nga malaro ng matagal yung anak natin. Aray ko! Aga-aga mo na naman nagbubunga nga, ha? Halika rito! Kakalboy na kita talaga! Inaano ba kita? Bakit mo ako sinasabunutan? Nakakabalas na yung pagmumukha mo, sayang pagyayaw-yaw mo sa akin! Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Ikaw yung bagong gising dyan tapos naninigaw na agad. Paano di ako maninigaw? Hindi mo nga ako ginising kanina. Di tuloy ako nakapasok sa trabaho. Sayang yung araw. Hindi ko nakasalanan kung hindi ka nakapasok sa trabaho. Saka nung hindi ginising, nakailang sabi ako sa'yo noon tapos niyugyug pa kita pero tulog mantika ka. Ah, ganun ha? Sige, bubunutin ko na talaga mga buhok mo sa akin para magtanda ka. Tama na, parang awa mo na. Wala na akong awa, lalo na sa katulad mo. Raquel, anak! Mama? Ka ba? Ano pong ginagawa mo rito? Sira ulo ka! Bakit mo sinasabunutan ng anak ko? Bakit niyo naman po ako binatukan? Kulang pa yan dahil sa pananakit mo sa anak ko. Sabihin mo, anak, bakit din niyo sinasabunutan? Hindi ko po alam. Basta na lang po siya nagalit sa akin. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Anong walang ginagawa? Ang aga-aga, nagbubunga ka dyan. Paano hindi kita bubungangaan? Nakakainis ka na. Kahit nabungangaan ka pa nitong anak ko, wala ka pa rin karapatan na saktan siya. Napakasira ulo mo. Ganito palang ginagawa mo sa anak ko. Mabuti pa, wag na po kayo makailam dito. Problema na po namin to ng anak nyo. Hindi ko kayo pakikialaman kung hindi mo sinasaktan ang anak ko. Nak, sabihin mo, ngayon ka lang ba sinaktan ng lalaking yan? Sabihin mo kay mama dali. Hindi po. Maraming beses na po niya akong sinaktan. Simula pa lang nung pinagbubuntis ko yung anak namin, nananakit na po siya, Ma. Bakit kasi ngayon mo lang sinabi sa akin? Sana noon pa lang nailayo na kita sa kanya. Natakot po kasi ako. Saka nangako naman po si Arjun na magbabago na eh. Kaya lang, napako lang po yung pangako niyang yun. Sinubukan ko namang to pa rin yung pangako ko sa'yo ah. Kaso anong magagawa ko kung nakakapikon ka na minsan? Anong nakakapikon ako minsan? Ang sabihin mo, mabilis ka lang talagang mapikon at magalit. Tapos kasunod na nun yung pananakit mo sa akin. Sapat na yung dahilan para may kalagyang kang lalaki ka. Sobra ka na sa ginagawa mo sa anak ko. Humanda ka sa akin. Ano pong gagawin niyo sa akin? Tinatanong pa ba yan?
Eh di irereklamo kita para makulong ka. Napakakapal ng pagmumukha mong sakta ng anak ko. Ay mag-isa ko lang yung tinaguyod ng araw. Pinakaiingatan ko yan. Halos hindi ko na pinadatapuan sa lamok. Tapos ikaw, pipisikalin mo lang. Sinasabi ko na nga ba na yung nakita kong pasa niya nung buntis pa lang siya sa anak mo, eh hindi talaga galing sa aksidente, kundi mayroong bumugbog sa kanya. Nakakagalit lang at nakakasama ng loob bilang magulang ang ginawa mo sa anak ko, kaya dapat mo tong panagutan. Papadudot galit na galit ang mama ko nang aktwal niyang makita ang pananakit sa akin ni Arjun. Kamunti ko na nga siyang hindi makilala dahil para siyang nag-transform sa pagiging halimaw na nanay na gusto lang ipagtanggol ang anak niya na inapi at inalipusta ng ibang tao. Nagkabaranggayan pa nga kami at naipukulong ni mama si Arjun sa police station. Pero nagkaaregluhan din kami matapos magmanikluhod ng kinakasama ko at nagmakaawa sa akin na patawarin na siya. Oo, alam ko ang sasabihin ng mga kabarangay natin. Napakatanga. Sa akin na ang korona ng katangahan ng mga panahong yon. Pero inisip ko na lamang na ayoko mawala ng tatay ang anak namin, kaya pinatawad ko naman siya. Kaso may iba palang plano ang kapalaran sa amin. Isang linggo matapos makalaya ni Arjun mula sa pansamantalang pagkakakulong sa kanya ni Mama ay inatake naman siya sa puso. Dahilan upang mamatay siya. Tulirong-tuliro ako ng mga panahong yon. Hindi ko na alam ang gagawin dahil bigla na lamang akong naiwang mag-isa na magtataguyod sa anak namin. Pero buti na lang at nandyan si Mama na siyang naging pinakamalakas na suporta ko. Kaya matapos mailibing ni Arjun ay lumipat kami ng anak ko sa inuupahan ni Mama sa Pasig upang doon tumira ng magkakasama. Naging katulong ulit ako ni Mama sa pagtitinda ng mga pagkain habang nag-aalaga sa aking anak. Mabilis na lumipas ang mga taon at kasagsagan ng pandemic, ay mayroong Indian National na kumatok sa aking puso, Papa Dudut. Alam mo, marami akong napagtanto ngayong dumadaan ng buong mundo sa pandemyang ito. Ano po yun? Na maiksi lang ang buhay. Kaya dapat gawin mo lang ng gawin yung bagay na magpapasaya sa'yo. Kahit po masama at nakakasakit ng kapwa, gagawin mo kasi dun ka masaya? Parang gaga ka naman kausap eh. Siyempre, hindi mo yun gagawin. Masama nga't nakakasakit ng kapwa, di ba? Isip-isip din. Hindi yung parang utak mo nasa talampakan mo na. Sobra naman makareact si Mama, nagtatanong nga lang po ako. Ayusin mo kasi yung tanong mo. Nakakapikon ka eh. Kita mong seryoso ko rito na nagsasabi ng saloobin tapos gaganyanin mo ko. Naiintindihan ko naman po ang ibig niyong sabihin at sang-ayon po ako doon. Tingin mo may katapusan pa tong pandemyang ito? Meron naman po. Sana nga kasi. Nakakatakot na limitado na lang yung galaw natin eh. Saka tingnan mo, wala tayong pinagkakakitaan. Naniniwala naman po ako na magiging maayos ang lahat at unti-unti ibabalik yung dati. O sige, sabi mo eh. Ayoko naman ma-stress pa at pakaisipin na hindi nabubuti ang mundo. Kasi baka naman magkasakit ako. Nakakatakot pa naman magkasakit sa panahon ngayon. Baka mamaya i-quarantine ka bigla. Hindi po mangyayari yun, kalma lang po kayo. Kalmado na ako. Ay, maiba tayo. Kumusta kayo nung sinasabi mong Indian National na kachat mo? Ayos lang naman po. Nagugustuhan ka na ba niya? Hindi ko po alam pero nung unang beses na nag-usap kami, niyaya niya na agad ako magpakasal. Ganun ba talaga ang mga Indian? Ang bibilis. Baka kasi nakita niya sa'yo yung pagiging wife material kaya ganun. O anong sinabi mo? Sabi ko ayoko kasi wala naman sa plano ko ang pagpapakasal. Matapos nung pinagdaanan ko kay Arjun, ewan ko na lang kung hindi pa ako matakot na kumilala ulit ng panibagong lalaki. Tapos Indian pa to, hindi pa taga rito. Mababait naman ang mga Indian ah. May kaibigan akong Indian, maayos sila kausap at matitino. Yung iba pa nga sa kanila nakapangasawa ng Pinay. Pero natatakot pa rin po ako, saka... Saka ano?
Komplikado po ang relasyon namin kasi sinabi ko na sa kanya na may anak ako sa una kong kinasama. O ano sagot niya? Hindi raw po niya ako matatanggap kasi paniniwala nila dapat walang anak sa ibang lalaki ang babae na mapapangasawa nila. Sabi ko ayos lang naman sa akin kung hindi niya ako tanggapin dahil may anak na ako. Ayaw ko na rin sa kanya. Ay, ganun ba yun? Hindi ka nasaktan? Nasaktan, pero hindi ko naman siya mapipilit na tanggapin ako. Saka ayoko na ako lang yung tanggapin niya. Dapat tanggapin niya rin ang anak ko dahil anak ko yun eh. Sa akin ang galing yun at hindi ko ipagpapalit sa kung sino mang lalaki ang anak ko. Hindi baling tumanda kung walang kasama sa buhay katulad niyo, ma. Ay, nadamay pa ako bigla. Totoo naman po, di ba? Totoo naman yun. At tama rin naman ang mga sinabi mo. Wag na wag mong ipagpapalit ang anak mo sa kung sino mang lalaki sa mundo dahil yung mga yan, marami yan, pwedeng palitan, pwedeng iwanan. Pero yung anak mo, iisa lang yan. Basta, ang focus ko na lang sa ngayon ang anak ko. Gusto kong magsumika para mabigyan siya ng maayos na buhay sa hinaharap. Gusto kong patunayan na kahit mag-isa lang ako na nagtataguyod sa kanya, kayang-kaya ko. Hindi ka naman mag-isa kasi kasama mo ko. Opo, ma. Salamat po kasi nandyan kayo sa tabi ko. Walang anuman. Saka, sino-sino bang magtutulungan? Tayo-tayo rin naman. Basta, magsikap ka lang sa buhay. Ako nang bahala dito sa anak mo. Alam mo naman na mahal ko tong apo ko eh. At hanggat malakas pa ako, aalagaan ko siya sa abot ng makakaya ko. Salamat po ulit. Maraming salamat po. Papadudot malaki ang pasasalamat ko sa mama ko dahil hindi niya kami iniwan ng anak ko, lalo na noong mga panahong kailangan namin siya. At magpasa hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang suporta at pagmamahal niya sa amin kahit na narito na kami sa India. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nangyari sa amin ng Indian National na nagyaya sa aking magpakasal noon at nagsabi na hindi niya ako matatanggap dahil may anak ako sa ibang lalaki, ay siya pa rin naman ang napangasawa ko. Hindi niya rin kasi ako natiis at gusto niya na makipagbalikan sa akin. Pero hindi naman magkaibigan ang turingan namin sa isa't isa, doon niya pinagtapat na gusto niya pa rin akong mapangasawa. Tapos nagpunta siya noon sa Pilipinas nang bumalik na ang operasyon ng mga eroplano. Pinakilala ko siya kay mama at sa anak ko at masaya ako dahil nakaklose niya kaagad ang 2 taon na malapit sa puso ko. Lumipas ang 1 taon ay pumayag na ako magpakasal sa kanya doon sa India nang ako naman ang bumisita sa bansa nila para makilala ang kanyang pamilya. At nagkaroon kami ng 1 anak na dito ko sa Pilipinas isinilang. Hindi nagtagal ay tuluyan na nga kaming nag-migrate sa India kasama ang buong pamilya ko. Si mama naman ay dumadalaw-dalaw sa akin dito kaya hindi ko nararamdaman na malayo kami sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay nagpapasalamat ako ng husto sa may kapal dahil binigay niya ang isang matino, responsable, malumanay, magsalita at hindi nananakit na lalaki. Bukod doon ay mabuting ama rin siya sa aming mga anak. Masasabi ko na kahit masakit ang pinagdaanan ko noong araw sa dati kong kinakasama, ay maligaya naman ang aking puso ngayon na natupad na ang mga pangarap ko magkaroon ng pamilyang magmamahal at mamamayani ang pagmamahal sa bawat isa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po'y kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin ang kwento ng buhay ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Raquel. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.